Beauty Queen. Sila ang mga babaeng iniidolo at hinahangaan, hindi lang sa taglay nilang kaakit-akit na anyo, kundi dahil sa mga kahanga-hanga nilang layunin at mga partisipasyon sa mga ganap ng lipunan. Pero paano na lang kung ang mismong Beauty Queen ay siya palang maghahatid ng madilim na bangungot sa buong sambayanan? Katulad sa kwento natin ngayon, ang kasong bumao na sa isipan ng mamamayan ng Veracruz, Mexico. Naitala itong one of the worst crimes na nagawa ng isang babae sa bansa. Ito ang kaso ng pinakamasamang beauty queen na si Evangelina. Ginulat niya ang buong bansa matapos niya ginawa ang nakakapangilabot na krimen sa mga biktima. Pati mga otoridad ay hindi masikmura ang kanyang kasamaan. Kaya tara't tunghayan natin kung papaano nga ba nabisto ang malagim na krimen ni Evangelina Tejera Bosada. Veracruz, Mexico. Sa bayan na to isinilang si Evangelina Tejera Bosada Suarez noong taong 1965. May nakababata naman siyang kapatid na si Juan Miguel. Ang ama nila ay si Jaime Tejera Suarez na isang renowned doktor sa lungsod. At dahil isang doktor ang kanilang ama, kaya namulatan ni Evangelina na bilhan siya ng kung anumang gugustuhin niya. Kaso sa kabila nito, hindi sila matatawag na isang happy family dahil na rin sa pagiging bayolente at mabisyo ng kanilang ama. Si Jaime Suarez ay isa palang lasinggero. Madalas din itong nagbabanta at nananakot gamit ang kanyang baril during sa mga domestic arguments ng kanilang pamilya. Kalaunan ay nagkaproblema na rin ang pamilya nila ng pampinansyal. Hanggang nagdiborosyo na rin ang kanilang mga magulang noong si Evangelina ay 9 na taong gulang lamang. Simula nito, ang dinadala na apelyido nilang magkapatid ay ang maiden name na ng kanilang ina na Bosada. Pero kahit hiwalay na ang kanilang mga magulang ay suportado pa rin sina Evangelina at Juan Miguel ng kanilang ama. Noong kabataan na si Evangelina ay lapitin na siya ng mga tao, lalong-lalo na ng mga lalaki, dahil sa angkin niyang ganda at charming na personality. Kinahihiligan naman niya ang maglaro ng mga aktibong sports tulad ng tennis. Bukod nito, mahilig rin siya sa musika, lalong-lalo na ang pagtugtog ng piano. Ngunit, dahil na rin sa impluwensya ng kanyang circle of friends, kaya tinahak na rin niya ang maling landas. Sa edad lang na 15, ay gumagamit na si Evangelina ng illegal substance. Sa kabila ng kanyang bisyo, ay marami pa rin ang na-attract sa kanya. May mga nakapagsabi na nagagandahan sila sa dalagang ito dahil sa taglay niyang karisma, makinis at malaperlas niyang balat, madamdamin at kaakit-akit niyang mga mata at defined cheekbones. Sa katunayan, dahil sa angkin niyang katangian, kaya nagkaroon na siya ng iilang kasintahan kahit isa pa siyang kabataan. Pero sa panahong to ay walang stable na trabaho ang kanilang ina at lumalaki na ang problema nilang pinansyal. Kaya naisipan ng kanilang ina na patigilin na lang siya sa pag-aaral para siya ay pagtrabahuin na. Nakapagtrabaho naman si Evangelina bilang sekretarya sa isang kumpanya sa bayan. Subalit, dahil na rin sa kanyang katangian kaya siya ay nagkaroon ng malaking break sa career at mas lalo pa siyang nakilala sa alta syudad. Taong 1983, si Evangelina ay sumabak sa isang beauty queen contest sa edad na 18 at siya ay nakoronahan bilang reyna ng Veracruz Carnival or Queen of the Veracruz Carnival. At nabigyan pa siya ng stage name na Evangelina II. Kaso, nilamon rin siya ng kasikatan. Masyado na siyang naging wild na dalaga. Halos present siya sa mga social parties at clubs sa Veracruz. Subalit, sa kabila ng tagumpay niya ay natutukso pa rin siyang tahakin ang maling landas. Aside na aktibo siya sa mga parties at clubbing, ay patuloy pa rin siya sa pakikipagkita at pakikisalamuha sa mga kabataang katulad niya. Sumasama si Evangelina sa mga binatang may kaya at mga miyembro pa ng gangs para gumamit lang ng illegal substance. At hindi lang illegal substance ang kinahihibangan ng grupo nila Evangelina. Ilan sa mga miyembro nila ay mayroon palang mga murder crimes at ilan pang krimen.
Kaya hindi talaga nakakagulat na mapapariwara ang buhay ni Evangelina. Dahil ito ang pinili niyang buhay, kaya eventually ay unexpected na nabuntis siya. Isang lalaki ang una niyang anak. Ang ama ng bata ay nakilala naman sa apelyedong Rosa. Ngunit ang lalaking to ay katulad din sa kanya na may pariwarang buhay. Tumira naman sila sa isang flat sa ibabaw ng Lottery Building na nasa Rayon at Independencia Avenue. Sa kabila na pareho silang walang matinong trabaho, ay muli na namang nabuntis si Evangelina. Lalaki din ang second child nila. Umaasa lang sila sa kita nila sa pagbebenta ng illegal substance. At dahil hindi ito sapat na pangkabuhayan nila, kaya umaasa rin si Evangelina sa pinansyal na tulong ng kanyang mga magulang. Ngunit noong tumagal ay naghiwalay rin sila ng ama ng mga anak niya. Ang mas worse pa nito ay naaapektuhan na rin ang mga bata dahil sa kahibangan ng kanilang ina. Hindi pa rin siya tumigil sa kanyang bisyo. Walang pakialam si Evangelina kahit masaksihan pa ng kanyang mga anak ang kanyang walang kwentang kasiyahan. Siya at ang kanyang mga barkada ay gumagawa pa sila ng sexual orgies o party while gumagamit sila ng substance sa loob mismo ng kanilang flat. Dahil imposible nang magbago pa siya, kaya pinabayaan na lang siya ng kanyang mga magulang. Paglipas ng ilang taon, ay mas lalong lumala ang sitwasyon niya. Ang mga bata ay naging malnourished na. Dahil tuwing may kaunti siyang pera, ay mas inuuna pa niya ang bumili ng alak at substance. Tanging ang dalawang mga bata na lang ang magkaramay sa bawat isa. Madalas silang iniiwan sa isang kwarto, habang ang kanilang ina ay gumagawa ng katarantaduhan sa kabilang kwarto, kasama ang mga grupo niyang lulong na lulong. At nagpatuloy ang ganitong estado ng buhay ni Evangelina hanggang taong 1989, ang taon na gagawa siya ng krimen na kasisikatan niya. Isang araw noong late February o early March 1989, ang dalawa niyang mga anak na nagngangalan ring Jaime at Juan Miguel, edad 3 at 2, ay iyak ng iyak at labis ng nagugutom. And as usual, si Evangelina ay mas inuuna pa ang kanyang bisyo. Imbis pa kainin niya ang dalawa, ay siya pa ang may ganang magalit dahil naistorbo siya ng mga bata. Dito na napuno si Evangelina. Ginawa niya ang katakot-takot na krimen sa dalawa. Isang araw, ang kanyang mga magulang at kapatid ay nangungumusta sa kanyang dalawang mga anak. Imbis na sagutin niya sila ng tama, ay nililiko lang ni Evangelina ang topic. O di kaya ay sinasabi lang niyang hinatid umano niya sila sa kanilang ama. At para walang sino mang magdududa, ay hindi niya itinabi o itinapon ang malaruan at mga damit ng mga anak niya. Para iisipin ng sino mang magtatanong na nasa bahay lang ang mga bata at buhay pa. Ang totoo, ilang linggo na pala ang lumipas matapos niya pinagkasya ang mga ebidensya sa loob ng mga paso. Pinagpira-pira din niya ang dalawa para madali lang mabulok. Tinabunan ng lupa. Literal na siyang may instant organic na pataba ng kanyang mga halaman. Ang mas worst pa nito, ang mga paso ay dinisplay pa niya sa labas ng flat. At makikita lang ang mga ito sa highway ng Independencia Avenue. Ilang linggo siyang namuhay na walang pagsisisi dahil sa wakas wala nang sagabal pa at hadlang sa buhay niya. Isang araw, ang bunsong kapatid niya na nagngangalang Juan Miguel Tejera Busada, 21 anyos, ay labis nang na-miss ang kanyang mga pamangkin matapos wala na siyang balita pa sa kanila. Kaya nagsadya na siya sa bahay ng kapatid na si Evangelina noong April 6, 1989 para kumustahin sana ang mabata. Kaso pagdating niya doon ay sinabihan lang siya ng kapatid na nasa ama umano ang mga bata. Kaya dismayadong papaalis na sana si Juan Miguel. Kaso may kung anong puwersang nagtulak sa kanya na magtagal pa sa bahay at maglibot-libot. Hanggang napansin niya sa labas ng flat ang napakalakas at napakabahong amoy. Hindi nga siya makapaniwala na kung anuman ang bagay o basura na ito ay natitiis pa ng kanyang kapatid. Subalit, hindi rin niya maiwasang magduda, kaya hinarap niya si Evangelina at hindi niya ito tinantanan sa mga katanungan. Hanggang isiniwalat na nga ni Evangelina ang nakakapanindig balahibong revelasyon.
Ngunit hindi niya direktang sinabi na siya pala ang responsable sa sinapit ng mga anak niya. Sinabi lang niyang ang dalawa daw ay nasa loob ng mga pasong may halaman at itinuro pa niya kay Juan Miguel kung alin sa mga paso. Nagulat man si Juan Miguel sa revelasyon ay hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Kaagad na niyang inireport ang balitang ito sa municipal police. At pagkadating ng mga pulis ay kaagad na nilang binungkal ang naturang mga paso. Maging sila ay di maatim ang nangyari sa dalawa. Nakakagalit na natagpuan nilang pinagpira-pira pala ang mga ito. At ito ang aktwal na larawan ng paso na ginamit ni Evangelina. Batay sa forensic experts ay tinatayang 3 to 4 weeks na daw ang lumipas after ng sinapit ng mga bata. At ang cause of death naman ay cranial encephalic trauma. Ibig sabihin nito ay napuruhan ang mga lo nila. Ang isa pang findings ay masasabi talaga ng mga officers na ubod ng sama ang kanilang ina. Napatunayan na matapos pala tinapos ang dalawa ay pinagtangkaan pa ang mga ito na sunog bilang first attempt of disposal. Dahil may mga nakita rin kasi sila na fine charred marks. At napatunayan nila ito matapos matagpuan pa ng forensics ang makumpol ng mga naapulang sunog ng mga papel sa may sulok ng flat. At nang hindi nagtagumpay ang first attempt, kaya daw nag-proceed na lang ang culprit na ang dalawa ay pagpira-pira na lang para magkasya sa paso na 50 centimeters in diameter lamang ang laki. April 12, 1989, isang linggo after ng discovery, ang dalawang biktima ay formal lang nailibing sa municipal cemetery. Sa interrogation naman ni Evangelina ay malakas niyang itinanggi ang sinapit ng mga bata. Responsable lamang umano siya sa pagtago at paglibing. Sabi pa niya, pumanaw umano ang dalawa dahil sa labis na pagkagutom, dahil wala na umano siyang perang pambili ng basic needs ng mga bata. Which is true dahil nga nag-give up na ang mga kamag-anak niya na tulungan siya financially, dahil binibili lamang niya ang pera para sa mga bisyo niya. Nang kumalat na ang balitang ito sa buong syudad ay marami naman ang nakapagbigay ng samut-saring opinyon. May mga nakapagsabi na malamang ginawa ito ni Evangelina sa kanyang mga anak dahil naging sagabal na sila sa kanya. O di kaya ay maaring ginawa niya ito dahil sa mga kinakaharap na mga pagsubok niya. Bukod sa pinansyal na problema ay malamang may depresyon rin siya. Maaari din daw na naapektuhan na ang kanyang pag-iisip dahil sa labis na pagkalulong sa illegal substance. During court proceedings, ay napuno ang korte dahil sa mga nagsubaybay ng mga opisyales at mga reporters. Naging infamous ang kaso ni Evangelina sa buong bansa, lalo na't isang babae ang akusado. During sa court interrogation, ay umiyak si Evangelina at inamin na nga ang nagawang krimen. Sabi pa ng mga nagsubaybay, ang iyak niya ay para daw hindi iyak na may pagsisisi, kundi iyak umano na na-pressure na siya sa korte. Kahit may mga ebidensya na, ay pinagpilitan ng kanyang depensa na wala daw kahit anumang responsibility ang akusado sa krimen. Dahil pinagdidiinan nila na may sakit sa pag-iisip si Evangelina. At sa proceedings nga ay nagdesisyon ang judge na pansamantala muna siyang ipadala sa psychiatric evaluation bago ipagpatuloy ang official trial. Kaya ipinadala si Evangelina sa Ignacio Center for Social Rehabilitation sa Veracruz. Nanatili naman siya doon hanggang taong 1990 at inilipat naman siya sa Veracruz Psychiatric Institute kung saan sumailalim siya dito sa 3 medical evaluations. Na-diagnose naman siya dito na mayroong antisocial personality disorder with outbreaks of psychosis. Pero hindi naman daw gaanong kalala ayon pa ng examiner. Kaya noong taong 1995 ay muling nabuksan ang panibagong proceedings kung saan napatunayan na siyang guilty sa second-degree murder at nabigyan ng parusang 28 years in prison with monetary fine. Noong tumagal siya sa bilangguan ay eventually tuluyan na siyang nakarecover sa kanyang mga disorders. Kaya patuloy rin siyang nag-file ng appeal. Sa bilangguan rin siya nakahanap ng panibagong karelasyon. Ito ay ang nagngangalang Oscar Sanchez na may kaugnayan pala sa isang cartel organization. While nasa prison sila, ay nilalakad naman ni Oscar ang early parole para kay Evangelina noong May 2008
Gamit ang kanyang kapit ay nakipag-usap si Oscar sa mga matataas na state officials para malagdaan ang early parole ni Evangelina. Kaya ito nga ay naaprubahan na. Pero matapos ang parole ay hindi kaagad lumabas sa Coatzacoalcos prison si Evangelina. Pinili niyang manatili dahil ayaw niyang iwan ang lover niyang si Oscar at naghihintay din siya para sa release nito. Subalit lumabas na siya sa bilangguan noong October 2008 matapos mapasla sa isolation cell si Oscar. Nag-organisa pala ng riot sa loob si Oscar, kaya ito ay inilipat sa isolation cell, kung saan dinali din ito ng isa ring dangerous prisoner. After makalabas ni Evangelina noong October 2008 ay wala ng update pa sa kanyang buhay, maging ang kanyang pamilya ay wala ng koneksyon sa kanya. At dito nagtapos ang infamous case ni Evangelina Tejera Bosada. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa rin tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Stress Frey Crochet, Bilog Maldita, Abdul Najer Kali, Lizard Explorer from Netherlands, Santina, Lady Isa from Paris, Nene Habasa, Arnel Montes, Hardy Mejia, Ray Vargas, Pinpin, Loz Tiniso from Saudi Arabia, Jewel Encarnacion from Hong Kong, Ravid Avaj at Games.